Sinong mag-aakalang ang isang asong sakitin na palaboy-laboy noon sa kalye ay namumuhay na ngayon ng maayos sa Europa? Mapapasana all ka na lang talaga sa naging journey ni Tokoy, the Asong Pinoy. Taong 2019, nang mapulot ni Elizabeth Carpentero ang isang palaboy na tuta sa Baybay City, Leyte. Halos agaw buhay na ang aso nang ma-rescue niya ito. Makalipas ang 2 linggo, malaki na ang ipinagbago ng tuta. Si Tokoy ang kauna-unahang pet ni Elizabeth. Tokoy has been my companion at napapasaya niya po talaga ako na ipa-feel ni Tokoy sa akin that we do really have a special connection sa isa't isa. Pero noong pandemya, mahigit 1 taong nawalay si Elizabeth kay Tokoy. Nabigyan kasi siya ng pagkakataong mag-postgraduate study sa Spain. Ang fears ko po noon nung nagkawalay kami ni Tokoy ay baka makalimutan niya na po ako. Bali yung mama at ate ko po ang nag-alaga kay Tokoy habang nandito pa po ako noon sa Europe. Nang bumalik sa Pilipinas si Elizabeth noong 2022, naging mailap si Tokoy. Nagtampo ito sa amo. Uy! Koy! Uy! Pero hindi rin nagtagal, nagbalik ang pagiging palambing sa kanya ni Tokoy. Kasamang dumating ni Elizabeth sa Pilipinas ang kanyang Espanyol na boyfriend na si Fran. Mabilis itong nakasundo ni Tokoy. At sa pagbabalik nila sa Spain, isinama na nila si Tokoy. Abangan ang mga travels ng Pinoy Aspen. Ang Aspen na si Tokoy, residente na ng Espanya. Pero alam niyo bang parang tao, kailangan din niya ng mga travel documents. At kung para sa ating mga tao ay challenging na ang kukuha ng visa sa Europa, paano pa kaya ang asong tulad niya? May interview din ba kaya? Paano at magkano nga ba ang kailangang budget kung gusto mong dalhin sa ibang bansa ang inyong alam? Sa La Rioja province sa bandang norte ng Spain nakatira sina Elizabeth at Fran. Nakapag-swimming na ito sa beach at nakaakyat ng bundok. It took us 4 months po para i-process ang papers ni Tokoy bago siya makalipad kasama namin. Mga nasa 100K plus po yung gastos namin, including na po doon yung transpo namin back and forth sa clinics. Kahit malaki ang gastos, walang pinanghihinayang si Elizabeth. By adopting and rescuing, imagine po natin na nakapag-save po tayo ng isang nilalang. For sure, susuklian at susuklian po tayo nila ng pagmamahal. Ang kwento ni Tokoy ay siguradong magsisilbing inspirasyon at makapagpabago sa buhay ng mga kaibigan nating hayop.